Hi guys, nandito naman po tayo para magtanim ng punong saging dito sa bundok ng aming lolo. At paminsan-minsan ay bumibisita ako dito para magtanim. Bisitahin rin ang mga dati kong puno na naitanim kong nabuhay. At nakita ko rin ang maraming mga namatay at natunaw dahil siguro sa sobrang baha. At may nakita rin naman ako na parang sinadyang putulin ng tao. Hindi ko alam kung bakit pinuto. Pero marami rin namang mga nakita akong nabuhay. Mga dati ko rin tanim. Church bells chime the sacred sound, a gathering of hearts. You're just feeling on holy ground where love and hope. Oh my God! Strong. Wow! Oh my God! At siyempre bago tayo makapagtanim, kailangan muna natin kumuha ng pangtanim. At dito nga muli ako kukuha ng pangtanim na mga puno ng saging dito sa bahay ng aming lolo sa ancestral house ng aming tatay. At ito ang lumang bahay ng aming tatay na wala ng tao. Ang mga tita namin ay mga nasa Maynila na at bihira sila umuwi. Hi guys, nandito naman po tayo para kumuha ng puno ng saging na pangtanim. At bali dito ako kukuha ng puno ng saging na tindok na pangtanim sa bundok at itatransplant ko doon dahil inuubos ko na ang mga puno dito ng tindok. Ang tindok ay isang magandang uri ng saging at meron itong malaking bunga, ngunit ito ay tumataas kung kaya't naaabot ang wire o mga kawad ng kuryente dito sa bahay ng aming lolo. Kung kaya inuubos ko na at inililipat ko sa bundok at pinapalitan ko ng saging na isang uri ng saging na maliit, yung tinatawag dito na maliit na uri ng bunguran. At inong dinaanan ko ay ito ang paligid ng bahay ng aming lolo. Ito ay pagitan ng bahay din ng kapatid ng aming lolo sa kabila. At ito ay aking dinadaanan papunta sa kabila. At kinailangan ko rin munang mamutol ng mga sanga dito na mga mahahaba na. Kasi masukal na dito ang daanan at siyempre baka tirahan ito ng mga ahas o kung anong mga di ka nais na tumira dito. Kung kaya babawasan ko ng mga sanga. Kailangan ko rin paminsan-minsan ay paliwanagin ang gilid dito. Di ko uubusin at di ko aalisin ang halaman, kundi lilinisin ko lang. Paminsan-minsan ay nililinis ko at tinatambak ko ang mga dahon sa may gawing tambakan ng lugar na ito. At yung mga cellophane naman, yung mga plastic ay ina-isolate ko at iniiba ko para doon naman sa tambakan ng basura na garbage truck na municipal, yung truck ng munisipyo na nagkahakot para sa pagtatapon ng mga basura. At ito ay aking iniipon para doon. Ngunit ang mga dahon naman at mga sanga ay di ko tinatapon, kundi tinatambak ko lang para gawing organic na fertilizer. At kung medyo may malaki-laking sanga ay nakakagatong naman yun sa pagluluto. Yan ang practicality dito sa amin sa probinsya. At biro naman dito na padaan na babae at nagbiro, sabi sa akin, ay Mr. Vlogger, anong gagawin niya? Pinaghahandaan mo na ba yung paparting na piyesta? Kasi inaakala ng iba naglilinis lang o nagre-ready lang dito sa probinsya kapag magpipiyesta na. Yan pa ay malaking pagkakamali. Kahit wala po okasyon, kahit anong araw ay kailangan maglinis ng bakuran at kailangan mag-ayos ng mga dapat ayusin. At ito tinambak ko ang mga sanga dito at mga dahon para sa tambak ko doon sa isang lugar lang na gagawin kong compost. At ito naman ang dati kong tinanim na saging na bunguran. Ang bunguran ay isang uri ng klase ng saging na ito ay uri na mas mababa. Ang karaniwang kasing bunguran dati dito ay mataas na puno. Ngunit ito ay pareho rin lang ang bunga, ngunit ito ay mababa lang. Kaya maganda ito pang tanim kahit sa medyo malapit sa mga kawad ng kuryente dahil hindi ito tumataas at hindi masyado nagiging katulad ng mga dating bunguran, at lalo na yung tinanggal ko na tindok na talagang napakalaki ng puno at mataas. Ngunit di ko naman pinapatay at inililipat ko lang ng lugar.
At meron nga rin akong kaibigan na binigyan ko ng pangtanim. Kailangan hindi po tayo maging maramot sa pangtanim kapag may humingi, kung meron namang sobra o marami naman, para maipakalat. Makakatulong ito sa pagpapadami ng uri ng mga saging ng mga halaman. Kailangan ibigay rin natin sa iba para mas dumami. Ang katwiran ko, kapag nagbigay kasi ako ng pangtanim, halimbawa parang wither din ang pananim. Halimbawa, nagbigay ka, yung sarili mong tanim din nabuhay o kaya naubos na rin. Yung binigyan mo, kung kailangan mo naman magtanim, doon ka, sa kanila ka naman humingi kasi ikaw ang nagbigay. 'Di ba? Practical ang ganun. Kaysa naman ay maramot ka. O parang nagkakatulungan rin lang naman. Yung dati mong binigyan, sa kanila ka naman hihingi ng pagtanim kapag ikaw naman ang nawala ng puno na dati na ikaw rin lang ang nagbigay. Yan ang kagandahan. Dito sa probinsya kasi, kasalanan mo na kung tamad ka. Maraming ibang paraan, maraming gagawin. Kahit yung pinakatambay mo o pinakawala mong gagawin, magagawa ka. Kahit na lang sa paglilinis ng bakuran o pagtatanim. Kung wala kang sariling lupa, bakit di ka paalam sa iba? Pwede ba ako makipagtanim ng ganito? O magtatanim ka lang naman. Pero sa amin naman, sa aming pamilya ay sa awa naman ng Diyos, meron pa rin naman kami mapagtatanim ng mga lupa. At ang ibang naman di maasikaso. O tingnan niyo ang bago kong tanim na uri ng bunguran. Buhay na siya at meron na rin siyang mga bagong sibol na panibagong pangtanim ito. At medyo mataas na. Kadalasan ito ay medyo nalalampasan lang ang taas ng tao at namumunga na siya. Hindi siya gaano tumataas. Siguro pinakamataas na dito ang taas ng isang basketball player. Namumunga na siya. At isang iglap, tingnan nyo, nandito na ako sa bundok para naman sa pagtatanim. Ayan ang ginawa ko. Mula sa baba, kinuha ko yung pananim, akyat ako ng bundok para naman itanim kaagad. Yung araw mismo na yun ay tinanim ko rin para hindi siya masayang ang oras, ang panahon. Lalo na ngayon naman ay maganda ang panahon ngayon dito sa amin. Kahit may nababalitang paparating na bagyo, pero sa ngayon wala pa naman. At ito nga ay magtatanim ako dito. Pabalik-balik ako dito hanggang sa ito na siguro ang halos panghuli ng pagtatanim ko ng puno ng saging kasi naubos ko na rin makuha yung mga pananim ko doon sa kabila. Ikampanya ang pagtatanim, dahon gamitin pambalot sa pagkain. Bawasan paggamit ng plastic, ipagpawal ang di nabubulok na gamit. Nakakalasong chemical, limitahan para ang polusyon maiwasan. Ating balikan sinaunang kagamitan, gamit na tutunaw di lason sa kapaligiran. Itigil paggamit ng lasong kemikal at plastic na parehong nagpapatindi sa greenhouse effect. Palawakin pa ang organikong pamamaraan sa pagsasaka at pang-araw-araw na pangangailangan. Walang kwenta ang 3Rs na paraan kung non-biodegradable pa rin ang ating kagamitan. Mabisa at mabilis ang paraan ang dapat na hakbang. Kung seryosyong masolusyonan ang katanungan, ating balikan sinaunang kagamitan, gamit na tutunaw di lason sa kapaligiran. Itigil paggamit ng lasong kemikal at plastic na parehong nagpapatindi sa greenhouse effect. Palawakin pa ang organikong pamamaraan sa pagsasaka at pang-araw-araw na pangangailangan. Bakit di palawakin ang programa sa pagtatanim at pagbabawal sa paggawa at paggamit ng plastic? Balikan na ang gamit at ihawa sa nakaraan. Matinding sakripisyo kailangan para sa maginhawang kapaligiran. Ating balikan sinaunang kagamitan, gamit na tutunaw di lason sa kapaligiran. Itigil paggamit ng lasong kemikal at plastic na parehong nagpapatindi sa greenhouse effect.
Palawakin pa ang organikong pamamaraan sa pagsasaka at pang-araw-araw na pangangailangan. Ang mundo'y naghihinagpis sa pagkasira ng kalikasan. Ang hangin, lupa at karagatan, lahat ay nagdurusa sa ating kamalian. Ang kalusugan sa paglalakad makukuha sa pagbibisikleta, nababawasan ng usok ng gasolina. Prutas at gulay ang kainin para mabawasan ang processed food at livestock manufacturing. Ating balikan sinaunang kagamitan, gamit na tutunaw din lasong sa kapaligiran. Itigil paggamit ng lasong kemikal at plastic na parehong nagpapatindi sa greenhouse effect. Palawakin pa ang organikong pamamaraan sa pagsasaka at pang-araw-araw na pangangailangan. Higpitan ang lasong kemikal na di matapunan, mga bukay at karagatan. Isda mas dadami sa ilog at balian. Kung kemikal na abono, insektiside lilimitahan. Magsasakang organic, ibalik na maging natural ang lupang pansakahan. Ating balikan sinaunang gagamitan, gamit na tutunaw din lasong sa kapaligiran. Itigil paggamit ng lasong kemikal at plastic na parehong nagpapatindi sa greenhouse effect. Palawakin pa ang organikong pamamaraan sa pagsasaka at pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya't balikan ang simpleng kinagisnan, dagdagan ng pag-aasikaso sa kagubatan, paramihin ang puno sa kapaligiran, huwag sisirain ang kalikasan. Huwag sesementohin ang likas na anyo ng kapaligiran, pagmimina, pagpapatag at pagbabago ng anyo ng lupa at tubig limitahan. Para sa lilim at hangin na presko. Sa tuwing pumupunta dito ako ay lagi kong binibisita o para bang kinukumusta ko rin ang aking mga tanim kung nabubuhay. Nagpapasalamat ko kung bakit. Dahil may nakita rin naman akong buhay na sa aking tanim katulad nito. At ito medyo malaki na rin. Ito ang uri ng tindok. Ang hindi ko lang tinitingnan yung dati na talagang buhay na, dahil katulad ng puno ng saba na ito dati na talaga ito nakatanim dito. Marami rin natumba dito na tanim sa saba na to. Ngunit ang pinagtataka ko yung ultok ng tanim katulad nito, kung bakit marami rin din nabubuhay. At ang pinagtataka ko kung bakit meron naman di pa naman panahon para putulin o punin ang bunga, ay tumba na siya. Hindi ko alam kung kalikasan ang tumumba nito. Ito yung maliit pa lang na puno. Kasi sa dami na nang naitanim ko dito, kung bakit kakaunti lang nakakasurvive. Hindi ko alam kung sinasadyang putulin o may engkanto na pumutol o tao o kalikasan. Katulad nito, tingnan nyo. At di ko rin alam ang dahilan kung sinadya namang putulin ng tao, kung bakit pinutol. Ito ba hindi ba dapat na pagtamnan ang lugar, kung bakit ayaw ng tao na ito na taniman ng ganitong uri ng saging ko. Talagang kusa lang talaga nabulok, dala ng sobrang kaunan dito. Siguro ganun nga. At di rin naman ako pwede mag-conclude na sinasadya, dahil mayroon din naman nabubuhay katulad nito. Pero kung bakit mas marami akong naitam dito na mas malaking puno ang hindi nabuhay, so nagtataka talaga ako. Maging sa mga punong kahoy, marami rin ako nakitang mga nawala dito. Kapag tatanim naman kasi katulad din yan ng anumang bagay na baka sakali lang, huwag natin asahan na lagi tayong magkikinabang. Hindi naman natin iniisip sa pagtatanim natin ay para talaga sa atin. Ang iniisip natin yung mga darating na henerasyon, para meron naman silang
makita sa darating. Parang mga pamana na rin natin ito sa kanila. Magtanim tayo ng mga puno. Yun lang din ang ating utang na loob para din naman sa ating minana sa mga ninuno natin. Ay tayo naman ang susunod na ninuno para tayo din naman ang mga susunod na tagapagpamana ng mga bagay. Tulad ng pananim, mga uri ng saging na nawawala na dito sa aming lugar. Ito naman ay mga bago kong tanim ngayon. Lagi ko na rin naman kasing nasusubaybayan ang tanim ko dahil hanggat nandito ako ay mabibisita ko rin naman at pagkita kong nabuhay na. At salamat naman may nabuhay naman katulad itong kataon na ito. Ito ang mga tanim ko dati. Nabisita ko at buhay na nga. At marami pa akong ibang piling puntahan dito. Mga dati ko rin tanim. At siyempre sa pagpunta ko dito ay binibisita ko rin yung mga dati kong tanim dito sa bundok na ito para parang tao rin na kinukumusta kung nabuhay pa o kumusta naman ang buhay nila, tumubo. At masaya ako kapag nakita kung buhay na ang aking tanim katulad ng mga naipakita ko. Pero nagtataka ako kung bakit merong mga hindi nagsusupan, merong mga tumba na di ko alam kung ano ang nakatumba nito, kung pinutol ng tao o sa sobrang kauulan, pusang natunaw. Kasi ang tingin ko dito sa aking tanim ay siguro halos 50-50 lang ang nabubuhay. Minsan nga mas mataas pa ang namamatay. Sabihin natin mga 70% patay yung punong kahoy. Yung puno di ko alam kung pinuputol, sinasitang tuloy. So yung mga saging naman kasi ay masilan yan pag sobrang maulan natutunaw. At hindi kasi dito pag mula sa amin iba. Kaya tinitingnan ko pagtatanim ko dito. Pagbabalik. Talaga lang ko kasi dito bumalik. Sa isang taon ng ilang beses lang yung makapunta dito kapag magtatanim lang. At yan nga ay binisita ko ang mga tanim dito ngayon. Siyempre nakakamiss din kasi ang lugar na ito. Sabi nga sa buhay ay wala namang permanent. Kailangan lang natin enjoyin kung ano yung kalagayan natin, kung ano nasa kasalukuyan nating buhay. Katulad ng pagtatanim ay aking ini-enjoy. At nararanasan ko rin naman ang kalikasan dito sa aming lugar na sa aking tinatamnan. Ito'y pamana pa ng aming ninuno, ng aming lolo. At ito nga ay aming nililinang sa pamagitan ng aming pagtatanim. Malalaki na rin ang ibang puno dito, makikita natin sa mga yung saging. Marami rin natumba dito na puno dati, yung puno ng salton, mga native na puno dito. Marami rin naman kapalit. Hi guys, nandito naman po tayo para magtanim ng punong saging dito sa bundok ng aming lolo. Ang pagtatanim din po ay parang isang pagpapakabayani din na hindi rin lang natin iisipin na laging para sa atin ang produkto dahil may mga tanim na patagal bago mamunga at ang isipin natin ito ay hindi na para sa atin kundi para na rin sa mga darating na mga ating mga henerasyon, bagong henerasyon, lalo na kung tayo medyo maedad na. Katulad din ito ng mga ating mga mabuti na gagawa ng mga katulad ng aklat at kung ano ang mga legacy na ating maiiwan sa mga darating na panahon. Tayo ay magtanim para sa mga darating mga bagong henerasyon para mayroon din silang mga makain o makita na ganitong uri ng pananim. Kasi marami rin namang mga matatawag na mga endangered species. Ang matindi naman yung mga matatawag na mga extinct na mga hayop at halaman, mga nilalang na wala na sa ngayon. Kung kaya kailangan na itong mga alagaan na hindi lang ito tungkulin ng pamahalaan kundi tungkulin ng bawat isang mamamayan ng tao na kailangan mayroon din tayong magawa para sa pag-iingat at pagpapatuloy ng uri ng lahi ng mga ito, ng mga nilalang ng Diyos na sa atin ipinagbilin bilang katiwala ng kanyang mga nilalang. At ito pa ang isa sa aking mga nais ko na gawin sa aking At ito naman ay isa sa aking tanim mga katulad na ginagawa kong pagtatanim na ito. Ito ang tanim ko na kakao, medyo mataas na rin
madalas kong mabisita kapag ako'y nagtatanim, pinupuntahan ko ito. Marami pa akong tanim nito sa ibang parte dito na mga kakao din. Ang kakao daw ay umaabot ng 5 to 10 years bago mamunga. Ewan ko lang, depende na rin siguro sa uri ng kanyang pagiging malusog at sa uri ng napagtamna na lupa. At ramdaman ko na medyo dumidilim-dilim, parang maulap na at uulan, kaya nagdahan-dahan ako sa pag-uwi. Dito, maganda sana dito dahil presko, kaya lang syempre pag maulan at medyo nilalapitan rin ako ng mga lamok na, at syempre kailangan makabalik na, baka lumakas pang ulan. Sa bagay, may mga anahaw naman dito, may mga puno ng anahaw na maaari kong pagkublihan o kaya kumuha ako ng dahon na aking silo, magiging pinaka payong ko pag uwi. Magtanim tayo ng mga puno ngayon, may aasahan tayo sa darating na panahon. Di lang para sa atin